Hello mga ka-legit Tower Gods! Another evening updates po tayo ngayong araw at for today's video, good news po ang ibabalita natin sa inyo dahil sa isang good news na dumating sa TVJ, ang pinakaaantay nilang good news. Ang lahat na yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy, nais ko po munang magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, legit Tower Gods po natin na talaga namang nag-uumapaw ang inyo pong pag-suporta at pagbibigay ng chance sa mga katulad namin na lagi kayong nagtitiwala para pumanood sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much. And of course, bago tayo magsimula, i-shoutout natin kasi ito lang talaga yung kaligayahan niya, dahil i-shoutout natin si Mr. Malyari Mascareñas. Hello po sa inyo. Salamat po sa palagian ninyong panonood sa ating pong mga updates. At ngayong araw pag-usapan natin to, dahil naglabas po ng news, ang PEP or PE, Philippine Entertainment Portal, kung saan ang It's Your Lucky Day na siyang pumalit dito po sa noontime program ng It's Showtime ay magtutuloy-tuloy na daw di umano sa ere. Kasi, di ba kung matatandaan ninyo, nagkaroon po ng 12-day suspension ang It's Showtime. Kaya naman po nakaisip po ng paraan ng ABS-CBN kung paano nila mapupunuan yung 12 days dahil syempre nakapagbayad na po yung mga advertisers, kailangan po meron silang ipapalit agad-agad kung ayaw po nilang makuha na ng refund. At dahil po dito may mga news na naglabasan na mataas daw di umano, natalo daw ng It's Your Lucky Day ang original Eat Bulaga o ito pong EAT. Pero base po sa lumabas na data noong October 14, 2023 kung saan una po na umere ang It's Your Lucky Day, sa nakikita po natin umabot na po ng almost 80% na ang taas po ng rating ng EAT. So, hindi natin alam kung saan po nanggaling yung news na yun kasi meron pong isang kapamilya circle o Facebook page na kung saan it was owned by parang followers po ng ABS-CBN na kiniklaim nila na tinalo daw ng It's Your Lucky Day ang EAT, which is very impossible kasi linabas na rin po ng AGB Nielsen na hindi po totoo yung news. EAT got 85% and 143.7, ayan po yung kanilang data. And of course, syempre po, ganoon din naman po ang TAPE or EAT. Ito pong Television and Production Exponent Incorporated. Akala nila sa pagkakaroon po or pagkawala ng It's Showtime, makakaisa sila, Akala nila magpapangalawa sila sa rating. Pero still, number 2 pa rin po ang TAPE. Wala pa rin number 3 pa rin po sila. So, kulelat pa rin, nangunguna pa rin ang EAT. So, kanina po, while we are watching live, napadaan tayo dito sa TAPE Incorporated. Monday, ang kanila pong segment is G. Sagedli, netong si dating mayor or dating mayor ng Maynila na si Isko Moreno at si Buboy, and they have 377 na live concurrent viewers sa Facebook po yun and dito naman po sa TVJ is meron silang 4.9 thousand live concurrent viewers sa Facebook. Hindi na po natin isinama dyan yung kanila pong dalawang YouTube channel na TVJ at saka po yung TV5 Philippines na ginagamit po nila while having a live. Ito pong in-screenshot natin, ito po yung time na commercial breaks po nila, and then sa It's Your Lucky Day ABS-CBN live 5 hours ago ay meron po silang 1,900 live concurrent viewers. So, yun po yung mga kaganapan ngayong araw ng Lunes sa kanilang live. Kaya po parang magdo-double thinking ka kung totoo talaga yung news na inilalabas na parang nag-number 1 daw di umano or natalo daw ng It's Your Lucky Day, ito pong EAT, which is not true. At isa pa sa pinakamagandang news, dahil may mga lumabas po na data na maganda po yung pagpasok ng bare months ng EAT dahil, di ba sinabi ko po sa inyo sa mga latest vlogs po natin na pag pumasok na po ang bare months, mas dumadami at mas maraming mga advertisers ang nagbabayad ng kanilang
para lang po mailabas yung kanilang mga advertisement. At isa sa mga good news na hatid po ng EAT ng kanilang mga bosses is mas nag-uumapaw di umano ang kanila pong mga advertisers na mas gusto pong mag-place ng kanilang ads. Pero as of now, wala pa po tayong naririnig if magbabalik na nga po itong Coca-Cola, which is one of the biggest sponsors or advertisers po ng EAT noon ng branded Eat Bulaga. What is good news about this is that kung ang nagiging problema po ngayon naman ng EAT dahil medyo konti po talaga yung oras nila pino-concise na lang po nila sa isang segment dahil they only have 2.5 hour a day. Mas matagal lang sila ng 3 hours pag Saturday. Pero talagang sobrang isinisiksik na po nila yung mga advertisers. Kaya naman ang problema nila ngayon, pila ang mga advertisers. Parang mas pinapriority nila yung mga matatagal na kasi pagpasok po ng bare months po nila, dumoble at mas dumami pa yung mga gustong magbayad ng kanilang advertisement. So, ang pinag-iisipan ngayon is kung kukunin ba ng EAT yung slot, kasi po pagkatapos po ng EAT sa TV5, yung palabas na po ni Maha na Ninyo at Ninya, alam ko po kasi parang ano na yun parang mga replace na rin yun kung yun po ay kukunin din ng EAT yung 30 minutes time na yun, so baka pwede pang mag 3 hours sila a day, tapos mas hahaba po yung, kasi sobrang dami po ng mga advertisement talaga. As in, yun po yung pinakamagandang good news na pwede nating marinig sa mga producers. At isa si Miss Jenny Pere na talaga naman sobrang happy dahil sinala ata yung taging tinatawagan para po sa advertisement ng nasabing show. So, dahil dyan, congratulate po natin ang pamunuan ng EAT dahil talaga naman busog na busog at talagang siksik, liglig at umaapaw ang kanilang mga advertisement. At syempre, bago tayo magtapos, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula sa ating pong latest updates. Unahin natin si Vlogging Trebom. Sabi niya, si Chini De Leon pumunta sa bahay ni na Joey De Leon. Ang wala si Kimpi. Nasa video sa bahay ni na Joey De Leon kung saan nagse-celebrate siya ng birthday. Totoo naman po yan. Wala po talaga si Kimpi De Leon because base po dun sa kanyang Instagram account, nasa ibang bansa po siya. Sabi ni Martina Cuenca, thank you so much TBJ Defenders. Salute you all young professionals. Sabi ni Celia Ten Chavez, si Kimpi ang kamukha ni Boss Joey, sayang wala siya sa birthday ng papa niya. Happy birthday Sir Joey, more power and God bless. Ayun. Malay naman po natin, 'di ba, na baka hindi lang isinapubliko ni Master Hen Joey De Leon yung kanyang yung greetings na ginawa sa kanya ni Mr. Kimpi kasi I don't believe na meron silang alitan dalawa kasi yun yung lumalabas kasi na balita ngayon na parang meron daw something si Joey at saka si Kimpi, which is wala naman pong napatunayan, 'di ba? And of course, another comments coming from Miss Fallen Angel. Matagal din kasing naging kapamilya ng Eat Bulaga si Jimmy Sins. 1980 pa lang, nakikita ko na siya kahit sa mga pelikula ni Vic at TBJ. Naging masaya ang TBJ din sa panahon. Kasama si Jimmy Sins, naging bongga ang EAT kahapon sa birthday ni JDL. Napakasaya. True naman. Ito po yung updates natin last Saturday, At makikita naman po talaga natin na sobrang po talaga. Kahapon pala to na updates. Sobrang saya po talaga ng celebration dahil sobrang marami po silang pasabog. At meron na namang sinasabi si Papa Ethan na bago nating aabangan, Sinabi niya kanina na ito daw pong kanyang parang si Lola Belen ay meron pa pong asawa, At yun po yung aabangan natin. Sino ba yung lalabas na yun? Kasi parang sinabi ni Bossing na nagbigay sila ng hint na si Papa Ethan ay buhay pa yung kanyang tatay. At ito yung asawa ni Lola Belen. So, yun po yung parang, kaya talagang ito pong si Wally Bayola ay hindi talaga natin mahagilap sa Sugod Bahay, mga kapatid segment, kasi nga parang dito muna siya sa sa studio. So kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!